Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kalimutan sa Santa Maria ay hinggil sa issue ng PNP, Analyze and Continuous Reformations. Ang ating PNP ay nakaresolba ng nasa 3,000 na issue sa mga pulis at 1,000 dito halos ang tinanggal sa serbisyo at iba naman ay suspendido at demoted. Ang ating kapulisan ay nagpairal ng paglapat ng batas at disiplina sa haning ito. Sa mga naitalang ito ng naresolba ng IMEG o Internal Affairs. Yan. So yung issue natin tinunghayan ngayon ay yung issue ng tayo sa boses ng pagre-reforma, pag-a-analyze ng ating hanay ng ating PNP. At particular na ating tinunghayan ay yung paglapat ng batas hinggil dun sa mga tiwali at mga abusadong kapulisan o rogues cops na mga tinanggal sa serbisyo, dinemote. Yung iba naman ay nasa ngayon ay suspendido yung iba rito. So yan, nasa 3,000. Medyo marami rin yun na gumawa ng mga katiwalian at natanggal na yung iba. Yung iba naman ay suspendido at demoted. So maraming kapulisan ang lumilihis ng landasin at nilalabag nila ang batas at panuntunan ng PNP, maging human rights. So gayon man ay hindi rin sila nakalusot sa ating PNP rules at strict implementation of the law and rules and discipline kung kaya sinapin nila ang malapatan sila nito sa mga pagkakamali nila. So yun. So ang PNP naman hindi rin nagpatumpik-tumpik yung ating hierarchy o ang ating kapulisan from IMEG na ipatupad din ang batas sa kanila. Hindi lamang siyempre sa mamamayan, kundi maging sa kanila rin na nakalalabag ng batas. Procedure, human rights, at siyempre, particular ang paglabag nila sa batas. Yan. At yun ang sinapit nila na sila ay matanggal, masuspindi, ma-demote dahil sa kanilang pagkakamali. So, ang maling gawain ng kanilang kapulisan ay di palalagpasin ng ating PNP hierarchy. Yan. According naman to PNP, so hindi nila bibigyan ng pagkakataon na ang mga pagkakamaling yan para kanilang sipilin. Habang kabaro nila na nagbibigay ng problema sa kanilang pag-implement ng batas. Yan. So, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotions, yun yung ating Anti-Criminality Promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, na ating boses sa ating PNP na analyzing continuous reforms, the PNP, sa pag-aksyon at resolve ng PNP laban sa mga abusado at tiwali sa kanilang hanay ay marami sa ating kapulisan ang lumilihis ng landasin kaya sinapit nila ito. So ang ating kapulisan ay dapat na analisahin at ipagpatuloy ang pagrereforma ng PNP upang hindi mabuso at maging tiwali ang ating kapulisan. So ito yung ilan sa mga dapat gawin na hakbangin na patuloy na pagrereforma at pag-analyze ng reformation ng ating PNP, yung ugat ng pagiging tiwali at abuso ng ating kapulisan. So yun yung dapat na i-analyze to reform not ang ating PNP from the personnel, hindi na kung paano ito mababago at magagabayan na hindi ito aabuso from the academy through the service. Yan. At siyempre, pag-iba yun na kanilang tungkulin para maging epektibo ang ating peace and order and fairly implemented. But doon sa mga kapulisan na nagkakamali, dapat kanilang reformahin kung paano yung personnel ay hindi lang basta paparusahan, kundi sila ay nagagabayan to avoid doing abuses or violating the law. Yan. Na
from the duties at iba't ibang mga problema. So ngayon ay from the duties yon. Kasama, reforma, ano ba yung magkakamali sa duties, ganito yung gagawin, ganito ang gagawin. Ano ba, from halimbawa, kanilang analysis, ang ugat ng pagiging abuso ng ating PNP upang ma-resolve ito. Sa pagre-reforma, hindi lamang sa kahusayan sa pag-aksyon at pagpapairo ng order, kundi maging ang personal nila ay dapat hindi rin nalabag sa batas na abuso at nasunod sila sa panuntunan. So kaya nga halimbawa, ang problema ay pagsunod sa panuntunan, so gawin na ng paraan kung paano na masusunod na maayos yan. Protocol, para hindi nakakaabuso yung ating PNP. Sa human rights, so yun, para na pangaralan sila ng mabuti. So yun, na nalalabag nila yung human rights or yung procedure in implementing the law. So kaya sila na nakakasuhan, natatanggal, na-demote o nakakagawa ng kaabusaduhan in implementing the law. Yung karapatan, maaaring kakulangan sa karapatan, hindi na-implement yung human rights-based policing, yung pagsunod sa protocol, yan. Kung ano mabuti para masusunod yung protocol, yung human rights, at iba't ibang mga problema ng ating pulis kung bakit nalalabag nila yung batas. Halimbawa, pera ang pagiging dahilan ng pag-list nila sa kanilang tungkulin. Financial. O kaya naging abuso sila at yuli ay dahil sa pera at ay reformay ng piyang usping ito sa mga kapulisan. Dapat sa akademya pa lang ay dapat na nilang malaman at matutunan ang pagsasakripisyo na ang pera na sasuhurin ay talagang paglilingkod lamang at hindi pagyaman ng propesyon ng pagiging pulis. Ayun man, karapatan naman nila mamuhay ng maayos at magkapamilya, kaya dapat sapat at ayon sa karapatan ang usapin ito. So yan. Kung usapin ng financial, ang usapin ng pagiging abusado ng isang pulis, reformahin natin yung ating panuntunan kung paano sila magagabayan upang hindi maging problema yung kanilang hindi sila maging problema ang ugat ay financial. So syempre, unang-una nahuhubo yung kaisipan nila, paglilingkod sila. Hindi sila magpapayaman sa gobyerno at sa PNP. So, ang paglilingkod, so sila ay sasahod lamang ayon naman siyempre dapat sa karapatan at sapat na sahod para sila ay makapamuhay din naman ng sapat at magkapamilya. Siyempre nagpapamilya rin sila at hindi basta maglilingkod lamang sa ating lipunan. So kaya dapat reformahin kung dapat kagaya ngayon yung pagtataas ng sahod nila, sapat na benepisyo para hindi ang kapulisan ay nakakaproblema financially. Kung nagigipit sila, mayroon silang lalapitan na GSIS or mga institution ng pulis para sila ay patulungan in health, lalo na sa health, diba? Meron naman tayong PhilHealth, lalo na sa health ay hindi magigipit ang pulis kapag nagka-problema ng health ng pamilya. Financially, halimbawa pagpapaaral, di ba? Mga ganoon. Ang pulis ay pagdating ng sa college o libre naman yan, binibigay sa ating edukasyon. So, kaya dapat ay tingnan mabuti kung ano yung nagiging problema. Kung sa pera, mula sa prinsipyo dapat kailangan maaralan at ma-orientasyon ng pulis na gano'n. Pagpupulis ay hindi pagpapayaman, kundi makapamumuhay ka lamang ng sapat dito at paglilingkod dito. Kailangan mo mag-tiis financially. So, mga ganun mga bagay. And then, some other things na syempre dapat tutulungan kung paano siya makapamumuhay ng sapat. Yun, bibigyan ng gobyerno dapat yun. Sapat na benepisyo, magandang sahod din, kahit pa paano. Diba? Yan. So, yun ay mga bagay na makatutulong para hindi sila magka-problema through the financial, yung magiging problema ng pulis sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. So, ganun mga bagay na ang ating kapulisan ay so yung ating kapulisan ay siyang hindi sila ang ating kapulisan ay hindi sila makababiolate ng batas
kung sila ay in terms of halimbawa ang usapin ay financial, halimbawa na na ang problema ng ating PNP. Halimbawa yan, nagproblema ng pinansyal ng ating PNP. So kinakailangan ay sila ay may iwasan nila itong mga ganitong klase ng mga problema at iba't ibang mga problema na uugatin para ma-reform natin yung ating PNP kung sila man ay nagkakaroon ng problema sa kanilang mga tungkulin. Yan. Na halimbawa, yan, yung ganyan mga problema ay hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating kapulisan kung sila ay sa kanilang pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Yan. At yan. Dapat sa akademya pa lang ay dapat na nilang malaman at matutunan ang pagsasakripisyo ng pera na sasahurin ay talagang paglilingkod lamang at hindi pagyaman ng propesyon na ito. Gayunman karapatan naman nilang mamuhay ng maayos at magkapamilya, kaya dapat sapat at ayon sa karapatan ang usapin ito. Yan. Sa ayos ng pasahod ng PNP ay mapagtitiisan nila kung perang issue, dapat ay kayatin sila sa iba't ibang bagay na hindi umabuso dahil dito. Sa iba't ibang anggulo naman ay pag-aralan din ang paglilingkod sa kanilang nagbubunso sa kanilang maging abuso at ma-prevent ito at hindi sila ma-dismiss, na-demote o ma-disiplina o ma-suspend o makulong at worse, etc. etc. So kaya sana yung maayos na pasahod ngayon ng PNP, sana hindi ito na may kanilang mapagtitiisan. Kaya dapat gumawa ng iba't ibang hakbangin para yung ating PNP ay may kayat na hindi sila umabuso kung pera yung problema. Yan. At ngayon, kung talagang ito'y kaya yan ang maganda sa reformation na dapat gawin ng PNP. Ngayon, kung talagang ngayon ay hindi naman dapat palugpasin ang mga bagay na kanilang pagkakamali. So, dapat nalapatan ng batas kung nagkamali at hindi lamang ang mamamayan. Kung nagkamali ang nasa pamalaan, dapat silang malapatan ng batas. At ang ating PNP dapat i-stricto dyan. Sapagkat ang PNP o ang mga kapulisan ay hindi basta-basta ang paggawa ng krimen sapagkat sila ay trained. Trained sila na humawak ng baril at gagawa ng mga hakbangin na pagkalaban at kaya pag-neutralize ng kalaban, kaya hindi sila po pwedeng basta-basta lamang pabayaan sa kanilang tungkulin na umabuso, lalo na mabibigat. So dapat lalapatan sila ng batas. Ngayon, ang pagre-reforma ay malaking tulong para maiwasan nila ang paglabag sa batas at sila ay hindi magkamali at malapatan ng batas. So maiwasan, may-prevent kung sila ay mayroong prinsipyo at sila ay hindi ganoon nadadala sa mga tukso ng pera o iba-ibang mga usapin o kaya ay mga halimbawa yung kanilang posisyon, etc. na mga problema kaya sila nagkakamali. Naway gabayan ang Banal na Santa Maria ang ating kapulisan na sila hindi matukso sa pangabuso at katiwalian o material at kung anong bagay na magpapasama sa kanila, bagkus ay maakay sila sa spiritual na pananaw at pananalig na mag-aakay sa kanila bilang pulis na maging matuwid at makatarungan sa serbisyo. Yan ang spiritual. So dapat yung ating mga kapulisan sa kanilang hanay palagi nagagabayan mga spiritual yan na kaya sa lukan ng pamahalaan o yung mismo sanay ng PNP nakapagsasagawa sila ng spiritual guidance sa ating mga kapulisan. Kaya ng mga iba't ibang mga ginagawa para sila ay palaging nangingilag sa Diyos sa paggawa ng hindi mabuti in implementing the law. So may pinangingilagan sila ng Diyos na dapat ay mabuti lamang ang kanilang gagawin. So makapaggagabay to fair and matuwid sila makatarungan na i-implement nila ito. So mahalaga ang paggabay ng Diyos sa kanila. Yan. So ang kaliwanagan ng Diyos at Kristo at Mother Mary gumay sa ating bansa mula pamahalaan at bayan at mamuhay ng mabuti sa itinakda ng Diyos. Yan. Kaya tayo ay
Kaya sana muli maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang ating pamahalaan. Ang ating bansa mula pamahalaan ng sambayan ng Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, tugunin yung karapatang ng tao at patas ng hustisya. Iwasan katiwalian, iwasan yung katiwalian, korupsyon, yung pang-abuso. Bagkus ay sila ay nakatutulong at nakapagpapairal ng maayos ng katarungan, peace and order yan. At sila ay ang ating pamahalaan ay nakapagbibigay ng magandang pamumuhay, politika, ekonomiya, social, civil, yan, ganyan. So yung mga may naman, sumunod sa pamahalaan. Huwag labanan yung pamahalaan. Iwasan yung paggawa ng krimen. Makisa sa pagpamalakad ng pamahalaan para ito ay maibigay natin ang magandang serbisyo na magagawa nila at ibigay ang hinihin kung mayroon man tayo man ay nakararanas ng inequality ng ating pamahalaan. Ibigay natin ang hining at huwag tayong gumawa ng anumang uri ng mga hindi mabuti para sa ating pamahalaan. Yan, muli, sana ay sa rin tayo makapamumuhay ng mapayapa, mabuti, at maunlad. At hindi sila makawanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos sa ating gabay na ito. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.